At nako, ilang araw na nga lang, Mami Sue, maririnig mo dyan ang mga salitang Noche Buena, Aguinaldo at iba pa. Pero alam nyo ba na may pinagmula ng salitang yan? Ay, talaga ka, Loy? Yes! Yan ang alamin natin sa kwento ni Bon Aquino. Wow, trivia tayo ngayon. Tuwing magpapasko, tila nagtatransform ang mundo. Sa mga dekorasyon, pailaw at sunod-sunod na kasiyahan. Christmas is everywhere. Pero bukod dito, may mga salita rin na tuwing Pasko madalas naririnig. Sa mismong pagdiriwang, ang Pasko. Past mo? Hindi. Pasko. Dapat alam mo na nagmula ito sa salitang Espanyol na Paskwa. Ang Paskwa ay tumutukoy sa Easter para sa wikang Kastiliano o Kastila. Ang translation natin ng Easter sa Tagalog ay Pasko ng Pagkabuhay. So, pagdating sa Christmas Day, ito yung Pasko naman ng kapanganakan ni Poong Jesus. So, kaya nag-carry over yung dalawang klase ng Pasko. Pasko ng Pagkabuhay at Pasko ng Kapanganakan o simpleng Pasko. O ito naman, tuwing Pasko, ito ang madalas inaabangan, ang mga kainan. Tuwing gabi ng December 24, nagsasalo-salo ang pamilya sa masasarap na pagkain. Mas kilala ito bilang Noche Buena, pero hindi handaan ang ibig sabihin nito. Ang Noche Buena ay salitang Espanyol din na ang ibig sabihin ay magandang gabi o mahusay na gabi. Ito ay tinatawag para sa Christmas Eve o December 24th dahil magandang gabi nga naman ito dahil paparating na, ipapanganak na si Jesus. Dito sa Christmas Eve na ito, dito nagtitipon-tipon ng pamilya para magkaroon ng piging. Kaya na-associate na yung piging na yon o handaan ang naging Noche Buena. Ito rin, sigurado ako magpapasaya sa'yo. Mapapa-hashtag feeling blessed ka kaya kapag nagpakita si Ninong at Ninang at mag-aabot ng Aguinaldo? Sana all! Hep-hep, hindi kay Emilio Aguinaldo galing ang katawagang ito. Ang Aguinaldo ay wikang Espanyol na ang literal na kahulugan ay bonus. Halimbawa kung may sweldo ang mga manggagawa, bukod sa sweldo, may bonus, yun ay Aguinaldo. Kaya siya naging bonus dahil di ba meron na silang magulang na nagbibigay dapat ng regalo? So yung ikalawang magulang na siyang ninong at ninang, dagdag na yon, bonus na yon. Ang mga salitang ito hindi lang basta napapanahon, refleksyon din daw ito ng kulturang Pilipino. Lahat naman ng wika, through time, nagbabago-bago ang meanings. Kasi yung dating gamit, hindi na ganun ang pagkaunawa ng mga bagong miyembro ng lipunan. Meron tayong sariling kultura, sariling wika, at dito natin nakikita ang pagiging mayaman ng isang wika. Hindi lang tayo simpleng hiram ng hiram. Bagkus, meron tayong hihiramin, pero binabago natin at inaangkin natin. Sa paraang ito, parte na siya ng kulturang Pilipino. Ilan sa mga salitang itong nahulaan mo ang ibig sabihin? Sa dagdag kaalaman na ito, talagang mas tama ang pagdiriwang ng Pasko. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.